Hello, good morning guys! So, nandito na naman po tayo sa Hayesha Homeworks. Then, excited po kami ngayon na share sa inyo itong video na ito. So, ito pong video na ito is requested by Sir Ferdy Ramos ng Lunac Street, Barangay Santo Tomas, Tabing Bacod, Santa Maria, Bulacan. So, shoutout sa iyo, sir. And thank you very much po at kami na pagkatiwalaan nyo para mag-repair po ng metal frame sopa nyo. At the same time guys, dito sa video na ito, ituturo namin sa inyo yung step by step paano ba namin na-repair yung metal frame sopa ni sir. And hope na makatulong po, especially doon sa mga gustong mag-repair ng ganitong klase ng sopa. So, before we start guys, so please like and share this video. Don't forget to subscribe and please follow our FB page, Hayesha Upholstery Shop and Hayesha Business Hub. So, thank you and see you soon. So yun guys, after natin na baklasin yung sopa. So again dito sa Hayesha Homeworks, so kine-check natin yung internal ng sopa. So okay guys, so first check. So ayan, yung leather po na kinabit is blue na German leather guys. Ganun din po sa sandalan, blue na German leather. And then, so nagtataka lang ako guys dito sa kinabit na German leather guys. So nagtataka lang ako. So kung German leather na yung kinabit, so nag-extend pa sila dito ng tela, yan, fabric na velvet. So for me, kung naka German leather na yung cover mo, so possible dapat German leather na rin yung gagamitin natin sa kabitan kasi mas matibay din po itong German once na nataker dun sa kahoy. Pero this time dito nag-extend sila ng fabric. Sa tingin ko lang sa fabric guys, mukhang used na kasi may mga tama ng tacker or may mga punit na hindi na connected dun sa dating dun sa kinabitan. So yun, possible guys siguro kinapos ng tabas or hindi ko alam kung ano yung purpose bakit naglagay pa ng fabric na extension dun sa German leather na kinabit. So yan. And then guys, second, foam. So sa foam guys, dalawang klase ng foam yung ginamit. First, ito I think Uratex, isang media, isang dos, tsaka isang uno. So ang hinabol nitong guys is 4 inch, pero dahil medyo luma na, so bumaba na siya at naging 3 inch. Sa sandala naman guys, S1 foam. So ito yung medyo mura na foam kinabit sa sandalan. Mas mura siya guys sa Uratex na almost mahigit na 50%. So mas cheaper siya. So yan po yung nakakabit sa sandalan. And check natin naman yung sa ilalim ng kutsyon guys. So yan. Sa ilalim ng kutsyon guys, so possible ito yung dating nakakabit. Ayan. German leather din na German leather din. And then isa sa mga napansin ko guys, kaya naging cause na kaya nag-loose yung mismong upuan, naging sag siya kahit na Uratex yung nakabit dahil dito guys. So una, napansin ko yung pinagkabitan ng nosag guys. So hindi siya nakaklip, hindi gumamit ng nosag clip guys. So ayun nabasag pa yung frame, nabali dahil ginamitan ng pako na ganito. Dapat dito guys nosag clip, nilalagyan ng nosag clip.
So tipid pagdating doon. Kaya nabali yung frame. No, possible guys kung repair sana to, dapat chine-check din mabuti yung pinagkakabitan ng nosag, kasi once na mabali yan guys, may tendency talaga na mag-loose lahat ng nosag, and then pati yung rubber strap na damay na, lumuwag na. So check natin sa ilalim guys. So yun guys. So tingnan nyo guys, talagang binukbok na pala. Pero dapat pinalitan na to guys, kasi kung may bukbok na guys, dapat pinapalitan na. Ayan, nabali na rin yung frame dito sa sandalan. Ayan guys, so dahil walang nosag clip guys, so ayan, sumayaw yung yung nosag na naging iba na yung forma nya. Kaya anong lumuwag na yung nosag guys, lumuwag na rin yung mga rubber strap. So naging useless na rin yung rubber strap guys. Ayan. So gagawin natin dito guys, so papalitan natin ng kahoy yung frame para maging bago uling kabitan. So ayan, binukbok na talaga siya guys. Talagang mahina yung kahoy. So hindi okay yung kahoy, then ganun din dito sa mga sidings guys, medyo na rin. Pero ito wala namang problema guys, kasi tabla naman, doble. Dito nabasag na rin yung sa sandalan niya guys, malak na sandalan. So same check din, ganun din sa sandalan guys, hindi maayos yung pagkakapako ng nosag, hindi tamang batak, no? Hindi nabanat ng mabuti. So kaya naging useless yung pagkakabit ng sabi nga nila may masabi na kinabit lang yung rubber strap, pero wala naman ding naging kapil doon sa sopa. Ayan. So dapat nakapako yan dito guys sa gitna, tapos nakahila, no, nakabatak, tapos medyo madalang masinsin yung pagkakalagay ng rubber strap. So yan, marami talaga siyang nabali na frame. So kaya nung chinek natin, talagang ang lakas na uga niya. And then dahil papatibayin natin to guys, yun ang gagawin natin, tatagdagan natin ng kahoy, papalitan natin yung mga nabali na. So yun guys, so tara, let's go. So yun guys, nabaklas na natin din yung mga maliliit. So same sa ginawa natin dun sa sopa. So dun sa malaking upuan. So pakita ko rin po sa inyo yung materials na ginamit dito sa maliliit na upuan. So ito guys, same German leather yung cover nung dalawang sandalan guys. Yan. And then same din po, may extension din dito sa ilalim. Ayan. So dinagyan nila na extension. German leather din yung tela niya. And then ganun din dito sa upuan. So lahat may extension. Ayan. So ayan guys, so ito pa yung isa. Then sa pagdating sa foam guys, yung sandalan isa S1 foam. Then dito may dugtong na Uratex yan. Sa upuan, Uratex naman po guys. Ayan. Uratex na media, uno, ayan. Dalawang media. And then isang uno. Ganon din dito guys. Then after nun, yan, sako. Yan, sako na. Yan, ganun. Sa sandalan guys, sa foam S1. So yan. So maraming dugtong sa likuran. Then ganun din dito. So hindi siya buo, no? Retaso na foam. So yan. And then pagdating sa kahoy guys, ayan.
Sa kahoy, napansin ko yung sandalan niya, loose yung pagkakalagay. Ayan. Sobrang luwag. So parang nangyari guys, nawala na to ng support. Nawala na ng halaga. Then minimal din yung pagkakapako guys, yan, maluluwag. So kaya nangyari diyan, lumubog yung mismo sandalan. So pagdating dito guys sa upuan, may dalawang nosag, kaso walang nosag clip. Pero ito okay pa naman kasi hindi naman gumalaw. Pero dito guys, dahil walang nosag clip, maangat yung pako. Ganun din, same, maluluwag yung nosag. So tips lang guys, kapag maglalagay ng nosag, batakin ng konti. Ayan, para ma-hold niya yung weight, makatulong dun sa nosag. Kasi yun naman ang purpose niyan, kaya tayo naglalagay ng rubber strap So ayan guys. So kung dito, dalawa yung nakalagay, ay isa lang nakalagay ng rubber strap. Dito, yan, tatlo. Hindi ko alam bakit hindi linagyan nyo ng rubber strap yung isa. Ayan guys, so wala naman nakapamakuan dito. Walang mark ng pako. So wala naman tendency na natanggal. Pero dito, hindi siya parehas. Ito, may nakalagay na nosag, kabilaan. Yan. Ay, may nakalagay na rubber strap kabilaan. Pero dito, kulang. So, possible, kinapos na ng rubber strap. Yung nagkabit. Tapos ito guys, dahil walang nosag clip, hindi ko alam kung anong purpose, bakit sobrang dami naman ang pagkakalagay. Nakakatakot to guys kasi sa sobrang dami niya linagay na pako, so may tendency mapali o maputol yung maging weak yung kahoy naman. Sayang So may tendency maputol yan guys, so sobrang daming pako na ilalagay na ganyan. Yan yung tendency pag walang nosag clip. So aangat siya ng ganito guys. So ngayon, pagdating naman sa kahoy, ang tingin ko naman guys, wala naman siyang pumutok, no? Pero, kulang talaga sa brace. Una dito guys, ang plan natin dito, sa sandalan maglalagay tayo ng pahalang na kahoy dito guys. Mga dalawa siguro. Malagay tayo dyan. Kasi yung design na mangyayari nito guys, ang design niya isa magiging lazy boy yung sandalan niya. So, same din yung leather na gagamitin, German leather. So, para makuha natin yung design na lazy boy dito guys, maglalagay tayo ng kahoy dito. Yan, dalawang pahalang. Para magkaroon siya ng ganun na pahalang yung design niya. Ayan, kung ano yung lalagay natin dun sa lazy boy, same nung ilalagay din natin dito sa yung lazy boy materials yun. Same na ilalagay nating materials dito sa leather dito sa upuan. So ito guys yung isang mahaba, ayan, binaklas na natin lahat. Ayan, pati yung nosag, tinanggal na natin, and then i-repair na natin yung mga nabali dito. Tsaka yung kailangan ng palitan. Dito naman, ganun din, kakalasin natin lahat yan guys. And then, ikakabit din natin uli ng bago. Okay? So, okay guys. So, tapusin natin to. And then, siya nga pala guys, ito yung ikakabit natin na kahoy. So, ayan. Mayroon tayong kahoy dito. Ayan, may dami-dami yan. So, ayan ang idadagdag natin. Idadagdag natin dito. Siya dito. So, para mas mapatibay natin yung supa na gagawin natin. So okay guys, so tara, let's go. So yun guys, naayos na natin yung frame ni Sir Ando. So yan,
So siya pala guys, tinanggal natin dito yung rubber strap. Then naglagay tayo ng dalawang buong kahoy. Then pinalitan na rin natin to guys. Ito. So ito yung kahoy na nandito guys. Yan. So dito siya. So yan yung binukbok guys. And then ayan. So pinalitan natin ng bagong frame. So ayan. Siya pala guys, kaya dalawang kahoy linagay natin dito guys. Kasi maglalagay tayo ng design na katulad ng design ng Lazy Boy. So dito isusot yung tela guys. So dalawang curve yun guys. Tsaka isa rito. So dito natin isusot yung tela. Then lalagyan pa natin ng rubber strap yan guys. So dito wala na rito guys. Kasi dito isusot yung tela. Tsaka yung foam. So dyan ikakapit doon sa likod. So ayan guys. So maayos na. And then yan, dalawang 2x2 ikinabit natin para sa kakabitan ng nosag. Yan. And then ganun din po yung dalawang maliit. So ayan guys, kompleto. So yan. So ito guys, hindi to biyak, design ng kahoy. So yan. Ganyan. So yun guys, so tapusin natin to. And hope magustuhan ni Sir Ando yung gagawin natin. So tara, let's go! So yun guys, so natapos na rin natin na ayusin yung frame ng sopa ni Sir. So yan. And then napapansin nyo naman guys na dinamihan natin yung rubber strap. And then inayos yung nosag. Then ito guys yung sinasabi kong nosag clip. Ayan. So compare dun sa una nating video na pinakita sa inyo na binaluktot lang yung kahoy. So mas magandang gumamit ng nosag clip guys. So tips ko lang sa mga magkakabit ng nosag. So gumamit kayo ng nosag clip guys. Especially kung yung kahoy ay hindi naman ganun katigas o medyo malambot. So advisable talaga na gumamit ng nosag clip. So ayan. So wala na talaga siyang uga guys. Talaga naka-fix na talaga siya. So ayan. And then itong kahoy na to guys, ito yung pinalitan natin. So mapapansin nyo dun sa unang video guys. So ito yung mayroong bukbok na o binukbok or inanay na. So ito pinalitan natin ng buo yan guys. Yan. So mais na. And then yung pako ng rubber strap guys, yan, tigatlo. Then dito sa sandalan guys, binago natin. Dun sa una nating video na pinakita sa inyo guys, wala yung ganito. So naglagay tayo ng dalawang kahoy. Yan. So binago natin yung frame ng sopa. So dito naman sa guys, single seater naman guys. So nag-add tayo ng nosag, ito yung nosag natin. Nakakabili nito any hardware store or any upholstery supplies. So makakabili kayo nito. So yan, unang nakakabit guys, unang review natin, nakakabit sa kanya isa dalawang nosag lang, pero this time ginawa natin 3 para may support dun sa gilid tsaka dun sa gitna. So ayan, dalawang gilid tsaka sa gitna. Same din po dun sa isa. Then dinamihan natin yung rubber strap, so para mai-hold niya yung weight and then makadagdag ng tibay dun sa sopa natin. And then yan guys, nalagay na natin yung nosag clip. Yan, ayos yung pagkakalagay compare doon sa una. Yan. And then yung sandalan guys, ganito ginawa nating ayos. Siya pala guys, kung mapapansin nyo, may butas dito sa gawing gitna, no? So ang napili kasing design ni Sir Ando is yung katulad ng upuan ng Lazy Boy.
So pakita ko lang sa inyo guys, ano ba yung itsura ng sandalan ng Lazy Boy. So ito guys, meron tayo dito. Yan guys. So imagine nyo na lang guys, ito yung magiging itsura niya ng sandalan niya. So once matapos, so ayan po yung upuan ng Lazy Boy. So yan. Kaya dito po natin ayan, dyan po. So mangyayari dito guys, dito natin ipapasok yung tela, no? So pag ganun siya guys, and then ganun din doon sa ilalim. Kaya binago natin yung forma ng sandalan dahil doon sa design na napili ni Sir. So yan guys, so sobrang tibay na yan guys. And then after nyan, tatahin na natin yung cover na ilalagay natin. Then hope na matapos kagad natin at magustuhan din ni Sir Ando yung gagawin natin dun sa kanyang sopa. So okay guys, so tapusin natin to and let's go. So yun guys, so natapos na natin ayusin yung sopa ni Sir Ando. So ayun na rin po yung isa, yun na yung dalawang upuan. And then ngayon guys, since may mga nakita tayong anay dun sa una nating pagkaka-repair dito sa sopa. So yung anay guys is nandito sa parte na to. So ang gagawin natin guys is lalasunin na natin yung mismong kahoy. Para if ever na merong anay pa dun sa location ni Sir, so may iwasan na rin po at hindi na rin po sisirain ng anay yung sopa. So ayun guys. So lahat naman po ng wood napalitan na, especially dun sa mga parte na inanay. So napalitan na natin. So this time lalagyan na natin po ng silignum. So okay guys, so tapusin natin to. And tara, let's go. So ayan guys, so after nating ma-repair yung sopa ni Sir. So ayan, na-repair natin yung nosag sa rubber strap. And then ayun pa po yung dalawa. So this time guys, so papahira naman natin ang silignum guys. Since nung una nating pinakita sa inyo, nung una natin rin-repair, may mga kahoy na inanay, pero napalitan naman natin lahat. Pero for the protection na lang din po ng wood, at saka nung mismong frame ng sopa. So yan po. So gagamitan natin ng silignum. So since nagkaroon ng anay doon sa bahay ni Sir, no? So may possibility pa rin talaga na mapuntahan yung anay, especially dun sa location na maanay talaga, no? So okay guys, so tapusin natin to and hope na magustuhan ni Sir yung gagawin natin. The same time guys, pag after pala nating lagyan ng silignum guys, so lalagyan na natin ng cover ng sako yan guys, para mai-attach na natin yung foam after nan. So okay guys, so tara, let's go.
kasya na po siya dito sa supa natin. So guys, unahin nyo na lang yung mga ilalim muna. So yung mga yan, basang-basa. So yan, kasi dyan yung possibility na sa ilalim ng supa nang gagaling yung unang kagat o yung unang pagbabahay ng anay. At kung may mga napansin din kayo na bukbok doon na mas basain pa kasi mas maliliit yung butas nun, so mas mahirapan pumasok yung sulignum. So yan, basang-basa guys. And then after nung ilalim guys, saka yung lagay nyo na lang, kung may natira pa, lagay nyo yung sa parte ng ibabaw na. So make sure lang guys na basang-basa yung parte ng ilalim ng supa. Especially paki-focus guys yung mga primary na brace ng supa, na katulad nito guys, ganyan. Tsaka sa ganito. Yung nag-hold ng ng spring, so doon dapat mas basa. Ayan. Depende kasi yan sa kahoy guys, kapag yung kahoy ay masyadong dry, mas malakas umabsorb ng sulignum. So ayan yung mga ganyan guys. Mga ilalim. So yan guys, basang-basa na. And then after ng ilalim guys, saka nyo na lang applyan yung iba pa na parte. Pero yung much as possible dapat yung mga cornering sa mga corner, kasi doon nagsisimula yung ng anay. So yan guys, so hintayin lang nating matuyo yung sulignum, so para matanggal na rin po yung matapang na amoy, kasi di natin siya pwedeng lagyan ng sako or lalagyan ng foam hanggang meron pa siyang matapang na amoy. So ayan guys, so patuyin lang natin. So and then after that, lalagyan na natin ng sako guys. So okay guys, so tara, let's go.
So yun guys, so pakita ko naman sa inyo guys yung napili na leather ni Sir Ando dun sa sopa niya. Then ito po ay sa German leather na kulay white. So yan. And then pang-apat po ito sa pinakamahal at pinakamaganda naming leather dito sa shop. So ayan. So puting-puti talaga siya. Then ito po may mga naputol na rin tayo, natabas na rin natin yung para dun sa upuan ni Sir Ando. Yan. And then yan guys, so nailapat na natin yung gagawin nating design dun sa sandalan. So yan guys. So yan, Uratex foam usually yung ginagamit natin dito sa shop. And then yan. So ito po yung purpose kaya naglagay tayo dito ng dalawang kahoy na pahalang para ma-divide natin yung yung design ng sandalan. So ayan. And then yan po, tinatahi na natin yung cover niya. Yan. So gamit po nating makina, as usual dito sa Homeworks. Then yung ating walking foot.